Maliwanag ang langit sa ibabaw ng tahimik na gubat. Sa baba, kitang-kita mula sa itaas ang 10 anino na nakapalibot kina Zuo Fan. 5 sa kanila ay nakasuot ng itim na balabal na may gintong gilid. Nasa gitna sina Zuo Fan, Miss Long, at Big Brother Kong. Humakbang pasulong ang pinuno ng mga asasin. May mahabang buhok itong kulay abo at matalim ang ngiti. Ininsulto niya si Zuo Fan. Sinabi niyang isa lang itong hamak na nasa Chi Gathering Realm, pero naglakas loob pa itong hamarang. Ngumisi ang pinuno at lumingon sa kasama. Sinabi niyang mamamatay din naman silang lahat. Idineklara niyang unahin muna ang hamak na ito. Pagkatapos ay patayin ang mataba, at tapusin na ang kanilang misyon. Dagdag pa niya, matagal nilang hinintay ang pagkakataong ito. Hindi na sila pwedeng magkamali ulit. Sa gilid, seryosong nakatingin sina Zuo Fan at Miss Long. Pinagpapawisan si Big Brother Kong habang nakatingin kay Zuo Fan. Mahina nitong sinabi na kapatid, siya ang pakay ng mga ito. Sinabi niyang sa isang sandali, tatakbo siya papuntang silangan para ilayo ang mga kalaban. Inutusan niya si Zuo Fan na agad dalhin si Sister Nui pabalik sa Qianlong Pavilion. Hindi sumagot agad si Zuo Fan. Malamig lang siyang tumingin. Sinabi niyang sa bilis nito, hindi ito makakatakbo ng 10 metro bago siya patayin ng mga ito. Tinanong niya kung paano nito mailalayo ang mga asasin. Natarante si Big Brother Kong at napatanong. Tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin. Ngumiti si Zuo Fan at dahan-daw ang sumagot. Sinabi niyang obvious naman. Biglang sumigaw si Zuo Fan ng malakas. Sigaw niya na lipulin silang lahat. Kasabay nito, biglang lumitaw sa kamay niya ang isang lumulutang na sandata na kulay lila. Kumikislap ito ng pulang liwanag at umiikot sa paligid niya. Mabilis na sumugod si Zuo Fan pataas, hawak ang spirit treasure. Nanlaki ang mata ng pinuno ng mga asasin. Gulat nitong sinabi na isang spirit treasure. Sinubukan nitong umatras pero biglang nanigas ang katawan nito. Nanginginig nitong sinabi na hindi siya makagalaw. Isang mabilis na hiwa ng lilang liwanag ang dumaan. Tumalsik ang dugo sa lupa habang bumagsak ang pinuno. Sa itaas ng bangkay nito, nakatayo si Zuo Fan na may mapupulang mata. Tahimik na nakatingin si Big Brother Kong, hindi makapaniwala sa nakita. Sa paligid, nagulat ang mga natitirang asasin. Sabay-sabay silang sumigaw. Isa sa kanila ang sumigaw na patayin muna ang hamak na ito. Sumunod ang isa pa at sumigaw ng patayin siya. Mabilis na kumilos ang 3 asasin at sabay na sumugod kay Zuo Fan. Sa gitna ng kanilang pag-atake, kalmadong umiti si Zuo Fan. Mahina niyang sinabi na tulad ng inaasahan niya. Mabilis siyang umikot sa ere, hawak ang kumikinang na spirit treasure. Isang malakas na hiwa ang pinakawalan niya pababa. 2 asasin ang sabay na tinamaan sa ere. Napasigaw ang isa sa kanila ng at. Bumagsak sila sa lupa habang nagkakalat ang lilang enerhiya. Dahan-daang lumingon si Zuo Fan sa mga natitirang kalaban. Malamig ang kanyang mga matang pula habang nakangisi. Sinabi niyang naglakas loob silang gumawa ng gulo sa teritoryo niya. Pagkatapos ay malamig niyang idinagdag. Sinabi niyang huwag nilang isipin na makakaalis sila ng buhay. Biglang umatras ang 2 asasin na natitira. Nanginginig ang kanilang mga kamay at pawis na pawis. Sa kabilang panig, gulat na gulat din sina Miss Long at Big Brother Kong. Hindi sila makapagsalita habang nakatingin kay Zuo Fan. Mabilis na sumigaw ang pinuno ng mga asasin para pigilan ang takot ng grupo. Sigaw niya na lahat, huwag matakot. Inutusan niya ang lahat na sabay-sabay na sumugod. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw ng malakas. Sinabi niyang isa lang itong hamak na nasa Chi Gathering Realm. Dagdag pa niya, umaasa lang ito sa 3rd grade spirit treasure. Sinabi niyang kung papalibutan nila ito, hindi ito makakatakas. Muli niyang sinigaw na sabay-sabay na sumugod. Agad na kumilos ang 4 na natitirang asasin. Mabilis silang tumalon mula sa 4 na direksyon papunta kay Zuo Fan. Sa gitna ng kanilang pag-atake, ngumiti lang si Zuo Fan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Biglang kumalat ang maliwanag na lilang enerhiya mula sa kanyang palad. Isang malakas na bagzo ng hangin ang yumunig sa buong gubat. Sa likod, nanlaki ang mata ni Big Brother Kong habang pinagmamasdan ang aura ni Zuo Fan. Sa isip niya, sinabi niyang pamilyar ang nagbabantang aura na ito. Naalala niyang kamukha ito ng kay Father Emperor. Pagkatapos ay umiling siya at mas lalong pinagpawisan.
Sa isip niya, sinabi niyang hindi. Ang pressure ng kapangyarihang ito ay mas mataas pa kaysa kay Father Emperor. Stay tuned lang ini-edit ramdam niyang parang lahat ng lalaban dito ay mabubura hanggang sa kahuli-hulihang isa.